Narinig po natin sa ating ebanghelyo ang talinghaga tungkol sa alibughang anak, the parable of the prodigal son. Kaya po madalas kapag pinagninilayan ang talinghagang ito sa ebanghelyo, na-focus agad ang pansin natin sa ama at dun sa alibughang anak. Sa kanila umiikot lamang ang istorya para sa atin. Wala naman pong masama diyan, kaya lang kung yan lang, kulang na kulang. Sabi nga, baka ma-miss natin yung mas exciting na part kung dyan lamang tayo magko-concentrate at mag-stop. Sa pagkatandaan po natin, hindi lamang po yung dalawang yan ang main characters sa parable in our gospel reading. Meron pang isang character. Baka makalimutan natin. Hulaan nyo. Bigyan ko kayo ng clue. Siya yung pinakamalungkot nung nagpa-party ang ama. Ha? Yung panganay na anak? Hindi. Yung fattened calf. Yung pinatabang guya. Nilitsyon ba naman eh? Magsaya ba yun? Lulungkot yun. Joke. Seriously, yung panganay na anak. Hayaan niyo pong umikot sa kanya ang maikli kong pagninilay. Maikli na lang kasi mahaba na yung gospel reading na ating napakinggan. Para ipaunawa sa ating lahat sa pamamagitan ng anak na panganay, na sa buhay na ito po pwede tayo magkasala. Hindi lamang kapag tumulad tayo doon sa alibughang anak, kapag tayo gumagawa ng masama. Pwede rin tayo magkasala kung tutulad tayo sa ginawa ng panganay na anak. Na kung tutuusin, parang wala namang ginawang masama. Mali. Mayroon. In fact, mas masama ang kanyang ginawa, hindi lang halata. Makikita po natin ito sa mga sinabi niya sa kaniyang ama. Ang unang mga sinabi niya ay, pinaglingkuran ko po kayo sa loob ng maraming taon at ni minsan hindi ko kayo sinuway. O nakita niyo na, ano yung tono? Tono ng panunumbat. Maliwanag na yung paglilingkod na ginawa niya para sa kanyang ama ay hindi bukal sa loob niya. May bigat. Walang saya, kundi lungkot. Walang laya, kundi takot. Walang enjoyment, kundi puro pagod ang kanyang nadama. Sapagkat ang paglingkod na ginawa niya ay dahil naobliga lamang siya, napilitan lamang siya, at hindi dahil mahal niya ang kanyang ama. Di po ba batay sa ating karanasan, kapag naglilingkod tayo dahil nagmamahal tayo sa asawa mo, sa anak ninyo, sa mga magulang natin, sa mga taong minamahal natin, di ba hindi natin iniinda, hindi natin pansin, at hindi natin sinusuma ang mga ginagawa natin. Hindi natin iniinda sapagkat may kagalakan yung paglilingkod na ginagawa natin. At dahil may kagalakan ang paglilingkod na ginagawa natin, hindi na rin natin magagawang sumahin dahil sa hindi na natin namamalayan ang dami na palang mabuting nagagawa natin dahil nga may kagalakan sa paggawa natin. May mga pagkakataon nga na kahit pagod na tayo, walang-wala na tayo, gagawa pa rin tayo. Magbibigay pa rin tayo sapagkat nagmamahal tayo. Ganon dapat ang maging paglilingkod natin sa Panginoon. Yung pagsisimba natin, paggawa natin ng mabuti, pag-iwas natin sa masama, pagdarasal natin, pagsasakripisyo natin, should all be out of love, not out of obligation.
para hindi tayo nabibigatan, para hindi tayo nahihirapan, para hindi natin sinusuma, para hindi kaunting kabutihan lang, at para hindi natin sinusumbat sa Diyos, sakaling hindi niya ibigay ang ating kagustuhan. And certainly, walang ganon yung panganay na anak. Masasense pa natin yan sa pangalawang pangungusap na kanyang binitawan. Sabi niya, ngunit ni Minsay, hindi mo ko binigyan ng kahit isang bisirong kambing para magkatuwaan kami ng aking mga kaibigan. So yun na, lumabas na ang tunay na kulay niya. Naglilingkod siya not out of love, but out of obligation. Naoobliga siya dahil sa ine-expect niyang makukuha niya. Minamahal niya hindi ang kanyang ama, kundi yung inaasam din niya na mamanahin niya. Sa totoo lang, yun ang takbo ng mga sinasabi niya. At kaya nga, nag-alburuto siya nang maramdaman niyang may handaan sa bahay. Nang marinig niya na mayroong kantahan at sayawan. Tapos naamoy pa niya yung guya, yung fattened calf. Na during those times, napaka-expensive. No wonder, yun yung chinismis agad nung pakailamerong alipin. Ay, nagbalik po yung kapatid ninyo. At alam nyo ba, pinatay pa yung pinatabang kuya. Kaya lalo siya nagalit eh. Sa pagkatandaan po natin, na siya na lang ang tagapagmana. Yun naman ang sabi ng kanyang ama, di ba? At yun ay alam niya. Lahat ng sa kanyang ama ay kanya na. At ayaw na niyang mabawasan yun. Tinitipid na niya yun. Kaya yung okasyon na yun, kabawasan yun. And not to mention, yung fear niya na po pwedeng humati pa rin sa kanya later on. Yung kapatid niyang nagbalik na. Ayun. Kaya pareho lang silang magkapatid eh. Pareho lang sila ng punteriya nila ay yung mana. Pareho lang sila ng mahal at mahalaga para sa kanila. Hindi talaga ang kanilang ama, kundi ang makukuha nila mula sa kanilang ama. Magkaiba lang ng diskarte yung dalawa, pero pareho lang ding makasalanan sapagkat pareho walang relasyon sa ama. Kung tutuusin nga, mas matindi pa yung pagkakasala ng panganay na anak. At dito mas titindi yung kasalanan niya. Sapagkat anong sabi niya sa huli? Subalit ang dumating, yung anak niyo ngayon, hindi niya sinabing, nang dumating yung kapatid ko, at least may connection pa kahit pa paano eh. Inihiwalay na nga niya ang kanyang sarili sa kanyang ama, inihiwalay pa rin niya ang kanyang sarili sa kapatid niya. Na napakasakit para sa isang ama. Dalawa na lang kayo? Magtatakwilan pa kayo? At ikaw ang panganay. Baka nakakalimutan mo. Kaya nga dito, nang sumagot sa kanya ang kanyang ama, binalik sa kanya. Because your brother was dead. Hindi sinabi ng ama, sapagkat ang anak ko ay patay. No, yung kapatid mo, binalik sa kanya, pinaalala muli sa kanya, kapatid mo yan. So dito, mas tumindi ang kanyang kasalanan. Ano ang sabi sa isang sipi sa Biblia? If I'm not mistaken, 1 Peter ito. Dito mo marirecognize, Anya, kung sino ang anak ng Diyos at kung sino ang anak ng Diablo. Silang mga hindi matuwid at silang hindi nagmamahal sa kanilang kapatid ay hindi anak ng Diyos. May katwiran ito kung titingnan po natin yung linya ng Ebanghelyo. Kasi ang sabi dito, gano'n na lamang ang kagalakan sa langit. I mean, kung titingnan po natin yung kabuuan ng Ebanghelyo, gano'n na lamang ang kagalakan sa kalangitan para sa isang taong nagsisisi sa kanyang kasalanan. Kaya't kung gano'n na lamang ang kagalakan sa kalangitan,
On the contrary, ganun na lamang ang kalungkutan sa impyerno para sa isang taong nagsisisi at nagbabago. Kaya matindi yung kasalanan ng panganay na anak, sapagkat para bang sinasabi ng tagpong ito, anak pa ba kita? Kanino ka bang anak? And remember, itong ebanghelyong ito ay sinabi ni Kristo para kontrahin ang ugali ng mga Pariseo. Na kino-question siya kung bakit siya nakikisalamuha sa mga makasalanan. Anak pa ba kayo ng Diyos? O anak na kayo ng Diablo? In fact, in one instance, sinabi niya ito, mga anak kayo ng demonyo. Ito'y patungkol sa mga tao na hindi matanggap ang pagmamahal ng Diyos kahit sa mga makasalanang tao. Mga kapatid, kung tutuusin, pwede nang hindi isali yung karakter ng panganay na anak. Buo na yung story. Pwedeng mag-stand on its own yung storya, the prodigal son and the father. Pero bakit sinabi pa, dinagdag pa, yung panganay na anak, na yung ending ay bitin? Sapagkat God in His wisdom, alam niya, darating ang pagkakataon, kapag binasa ang ebanghelyong ito, ang dapat na tamaan ay hindi lang yung mga gumagawa ng kasalanan, kundi yung gumagawa din ng mga kabutihan, pero not out of love, but out of obligation na lang. Yung hindi bukal sa loob ang pagsisimba, ang paggawa ng mabuti, and therefore is susumbat pa sa Diyos. At kapag hindi natupad, ang hinihiling ay magagalit sa Diyos. Worse, yung mga taong ang tingin sa sarili ay matuwid at nanghuhusga naman ng kanilang kapwa. At bahagi ng panghuhusga ay yung hindi na nila ikinatutuwa ng mga nagkakasala ay makapagbago pa. Mga kapatid, baka po nakakalimutan natin na kahit matindi yung kasalanan ng alibughang anak, malakas pa rin ang loob niya kahit papaano na bumalik sa kanyang ama. Bakit? Kasi ramdam niya na may babalikan siya. At yun ang challenge sa ating lahat na sinasabi rin sa ating ikalawang pagbasa, na tayong mga nakatanggap ng awa ng Diyos, na binago ng awa ng Diyos, ay maging ambassadors din at channels din ng awa ng Diyos sa kapwa natin. Maging daan nawa tayo ng pagbabago ng iba, lalong-lalo na ng mga taong hindi sa atin iba. Kung magkasala man sila, magkaroon sila ng lakas ng loob na bumalik at magbago kasi alam nila, with us, may babalikan pa sila. Ngayon, kung hindi natin kaya yan, tulad ng mga Pariseo, kung hindi tayo magiging daan ng pagbabago ng kapwa natin, huwag na naman tayong maging dahilan o maging hadlang pa ng kanilang pagbabagong buhay. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Awitin natin. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa, makapangyarihan siya. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa. Walang imposible sa Kanya. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat mahal niya ako. Alam niya ang pinanggagalingan ko, pinagdaraanan ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko.
Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat, Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong tiringkin ng Diyos ang samo ko. Pikit natin ang ating mga mata. Panginoon, maraming salamat sapagkat sa kabila ng lahat ay nandiyan ka upang ako ay mapatawad. Tulungan mo ko, Panginoon, na maging ganito rin sa kapwa ko, lalo na sa mga taong pinagdarasal kong magbago. Sana hindi ako mapagod na maghintay sa kaniyang pagbabago. At sana tulungan mo kong lumawak pa ang pangunawa ko, maging matiisin pa ako, maging maunawain pa ako. Tulungan mo ko, Panginoon, kung kailangan kong gawin ang magpasensya, ang magpatawad, ang umunawa para magbago ang aking kapwa. Mayroong magandang mangyayari. Higit pa sa inaasahan, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos pa rin ang lahat. Mayroong magandang mangyayari sa iyo. Mangyayari sa iyo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.